Sa bayan ng San Rafael, may isang mahigpit na paniniwala na hindi dapat sinusuway. Huwag maglaro sa labas kapag dumidilim na. Sabi ng matatanda, may mga nilalang sa dilim na naghahanap ng kasama, hindi para makipaglaro, kundi para isama sa kabilang mundo. Pero sino ba naman ang maniniwala sa ganitong kwento? Lalo na kami mga bata. Ako si Nico, 14 na taong gulang, at lumaki akong sanay sa mga kwentong kababalaghan ng mga matatanda. Kasama ang mga kaibigan kong sina Rico, Miko at Andre, mahilig kaming maglaro ng tagu-taguan, patintero, luksong baka, kahit abutin pa kami ng dilim. Noong bisperas ng Pasko, napagdesisyon na naming maglaro ng tagu-taguan sa likod ng lumang simbahan. Ang lugar na ito ay kilala sa aming bayan bilang pinagkukutaan ng kung ano-anong kwento. Mga multong pari, mga kaluluwang hindi matahimik, at isang itim na anino na sumasama sa mga batang matitigas ang ulo. Hindi kami natakot. Bata pa kami noon at para sa amin, laro lang ang lahat ng ito. Si Miko ang naunang taya. Isa-isa kaming nagtakbuhan, naghanap ng matataguan. Ako, nagtago sa likod ng isang malaking puno ng balete sa dulo ng bakuran. Tahimik akong naghintay. Naririnig ko ang halakhakan ng mga kasama ko habang si Miko ay naghahanap. Pero habang nakasilip ako sa siwang ng puno, may napansin akong gumagalaw sa gilid ng simbahan. Isang bata, pero hindi ko siya kilala. Suot niya ay lumang damit na parang itim na kamiseta at puting shorts na may butas-butas. Nakatayo siya sa tabi ng isang sirang krus. Nakatingin lang sa amin. Nakapako ang mga mata niya sa amin habang naglalaro. Pero hindi siya sumasali. Nang mahuli si Rico, sumali na ulit ako sa laro. Pero sa bawat pagtakbo ko, sa bawat pagtatago, lagi kong napapansin ang batang iyon. Hindi siya lumalapit, pero hindi rin siya nawawala. Kilala niyo ba yung batang yun? Tanong ko kay Rico at Andre habang nagtatago kami sa likod ng lumang padara. Sino? Sagot ni Andre, sumisilip sa paligid. Yung nakatayo sa tabi ng krus kanina. Napakunot na sila. Wala na bang ibang bata rito? Tayo-tayo lang, sabi ni Rico. Kinilabutan ako. Alam kong may nakita akong iba. Hindi ako mapakali, kaya nang ako na ang taya. Naglakad ako papunta sa krus kung saan ko nakita ang bata. Wala siyang iniwang bakas. Walang yabag sa lupa. Walang anino. Walang kahit na ano. Pero nang lumingon ako, nakita ko siyang nakatayo sa di kalayuan, sa tabi ng simbahan. Ngumiti siya sa akin, pero hindi isang ngiting masaya. Isa iyong pilit ng ngiti, parang binatak ang balat ng pisngi niya para lang makabuo na ekspresyon. Maya-maya, nagtatakbuhan na si Rico at Andre palapit sa akin. Nico, huwag kang lalapit dyan, sigaw ni Miko mula sa likuran ko. Bago pa ako makagalaw, biglang nagbago ang paligid. Nawala ang ingay ng kampana sa simbahan. Nawala ang huni ng mga kuliglig. Ang narinig ko na lang ay isang mahinang boses. Tila isang bulong na nagmumula sa likod ko. Halika, maglaro tayo. Dahan-dahan akong lumingon, pero wala na ang batang nakita ko. Sa halip, ang nandoon ay anino lamang. Isang madilim na hugis ng isang bata. Walang muka, walang mata. Napaatras ako, pero bago pa ako makatakbo, may malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Hindi ito kamay ng kaibigan ko. Hindi ito kamay ng tao. Pakiramdam ko'y nagyelo ang katawan ko nang maramdaman ko ang malamig na kamay sa balikat ko. Hindi ito normal na lamig. Hindi tulad ng hangin sa madaling araw o tubig na dumaan sa yelo. Ito ay isang nakakapasong lamig. Parang isang bagay na hindi dapat humahawak sa balat ng tao. Mabigat ang aking paghinga at dahan-dahan akong lumungon. Sa sulok ng paningin ko, nandoon pa rin ang anino.
Hindi gumagalaw, pero parang mas lumapit pa. Tara na, Nico, sigaw ni Miko habang mabilis siyang tumatakbo pabilis sa kalsada. Doon ako natauhan. Sa isang mabilis na ganaw, pinilit kong tanggalin ang kamay na nakakapit sa akin. Nang makawala ako, mabilis akong tumakbo papunta sa direksyon ng mga kaibigan ko. Ngunit habang tumatakbo ako, napansin ko ang isang kakaiba. Ang anino ay hindi na lang basta nakatayo. Gumagalaw na ito, sumusunod sa akin. Mas mabilis ito kaysa sa akin, dumudula sa lupa na parang usok na may sariling buhay. Nang marating ko ang gate ng simbahan, isang matinis na halakhak ang narinig ko mula sa sarili ko lang ko. Hindi ito tunog ng bata, hindi ito tunog ng tao. Hindi na ako lumingon. Pagkarating sa kalsada, napansin kong lahat kami ay hinihingal, namumutla at takot na takot. Anong nakita mo, Nico? Tanong ni Rico pero alam kong alam na niya ang sagot. May batang anino sa loob ng simbahan. Sagot ko habang pilit kong hinahabol ang hininga ko. Hindi siya tao. Tahimik kaming apat, nanginginig habang tinitingnan ang lumang simbahan. Sa loob ng matataas na pader nito, kita pa rin namin ang mga anino ng mga punong balete, ang sirang krus at ang altar na matagal nang hindi ginagalaw. At sa gitna ng lahat na iyon, isang madilim na silweta ang nakatayo, nakatingin sa amin mula sa malayo. Hindi na kami bumalik sa simbahan mula noon. Kahit sa umaga, iniiwasan na namin ang lugar na iyon. Hindi rin namin sinabi sa mga magulang namin ang nangyari. Sino ba naman ang maniniwala sa amin? Ngunit simula noong gabing iyon, may napansin kaming pagbabago. Minsan kapag dumadaan kami sa simbahan, nararamdaman naming may nakatingin sa amin mula sa loob. Sa tuwing may dumadaang bata sa harap nito, may naririnig silang mahihinang bulong. Parang tinatawag sila para maglaro. At may mga gabing tahimik at walang buwan, kung kailan may makikita kang anino ng isang bata na naglalakad mag-isa sa loob ng lumang bakuran. Hindi mo siya dapat tingnan ng matagal at lalong hindi mo sila dapat sundan.